Hello guys, welcome to my channel. Today I prepare something different for you guys today. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag-repair ng LED light. Kasi ngayon ang karamihang ginagamit sa ating mga bahay is LED na, no? So yung ibang LED kasi is repairable, no? Kung marunong lang kayo mag-repair is mare-repair nyo ito. And so hopefully sana may makuha kayong kaunting kaalaman regarding sa pag-ayos ng LED light na ito. So ang model natin ngayon is Firefly ito, no? Ceiling lights. At meron siyang mga LED strip sa loob. Okay, na kapag ka napundi ang isang ilaw is titigil na siya or hindi na siya mag-on. Okay? So dahil nga ito is direct na nakakabit sa ating supply, no? So make sure na kapag ka tayo magse-service nito or let's say i-remove natin from the ceiling, it's safe po tayo, no? Iwasan nating madikit dun sa to prevent shock, especially lalo na kung kayo ay nakaapak sa hagdanan sa pagre-remove niya, no? So disaster yon or maaari kayo ma-aksidente. Okay, so ito na, binuksan na natin siya, yung ating ilaw. Ito yung mga ilaw ngayon na wala ng tornilyo, no? Mga ano lang siya, may mga hook. So ito turn nyo lang siya, then maglalak na. So ayan, nakita nyo na ang laman niya sa loob. Meron tayong LED driver at meron tayong mga LED strip. Okay? So each strip ay meron tayong 6 na bulb. So it means meron tayong 4 strip, 24 bulb. Okay, so ipapakita ko sa inyo yan kung paano natin matetesting yan. So bago tayo mag-start ng servicing, no, i-conduct muna natin ang mga nararapat natin gawin bago tayo mag-start. Check muna natin kung may pumapasok ba na kuryente sa ating driver. So ayan, at meron naman siya. So makikita nyo nasa 240 volts. So yan yung ating AC input. So pumasok siya dun sa ating driver. Itong driver natin is 24 watts, 72 volts output. Okay? Okay, now i-measure natin yung output ng ating driver. So it's supposed to be 72 volts sa nakasulat doon sa specs niya. Pero may nare-reading tayo na 102 volts DC, no? Napakataas nito. So ito ay isang indication na may problem tayo sa load. Okay? Sa load po yung mga LED strip. Yan ay kaparehas lang sa TV, LED TV. Kapag ka nagkaroon ng sirang bulb, tataas ang output. Okay? So, i-check nyo lang, hanapin nyo lang kung nasaan. So, nakita nyo is 102 volts. Oh? Okay, pumapalo pa ng 103. Okay? Okay. But before we proceed checking the LED strip, no, I would like to see the LED driver visually. Okay? Check natin kung may mga component ba dyan na mga loose or meron bloated, let's say yung capacitor, minsan kasi nagbo-bloat yung capacitor, or meron na diyang mga sunog or medyo sunog na yung circuit board. Okay? So ingatan nyo lang, tandaan nyo lang, sa pagbabaklas nito is dapat naka-unplug tayo para ma-protect din natin yung ating sarili sa shock. Okay? So ayan na, makikita nyo na yung ating pinaka-driver. So meron dyan chopper transformer, nandyan yung filter capacitor, na meron nga mga noise filter sa line, and mga SMD component, okay? At saka yung pinaka-regulator niya. So, i-check nyo visually, check nyo rin yung likod, yung pinaka-solder side, kung meron dyan mga sunog na. So, kapag may sunog na is hindi na worth it, i-repair. So, bakit kapag magpuproceed mag-check ng LED strip kung sunog na yung inyong driver? So, better to tell sa ating mga kliyente na bumili na lang ng bago kasi ito ay mahirap makakuha ng LED driver, okay? Dahil hindi yan nabibili sa online. So, bibili nyo talaga is brand new product. Okay, so we are lucky that meron tayo dito sa shop na kaparehas ng model. So, meron akong makukuha na ng component in case we need it. So, isang note ko lang sa mga nagbabaklas, no? Avoid touching yung solder side natin. Baka madali natin yung
primary section na kung saan nandun yung ating large filter capacitor na nag-store ng voltage. Actually, hindi siya large kasi maliit lang, pero voltage niya mataas. Okay? So, yung nasa primary natin is kaya mag-store niyan up to 400 volts, no? So, baka sa atin ma-discharge. Okay? Ingat-ingat po tayo, no? Baka tayo mapatili na lang yan bigla. Okay? So, ngayon, i-disconnect natin yung isang line ng output para mag-check na tayo ng ating LED strip. Okay, make sure naka-unplug yung power. Katulad nga, nilagay ko na yung power cord. Nakita nyo, naka-unplug na siya. Para din sa akin, alam ko at 100% sure ako na naka-disconnect siya before checking the LED strip. Kasi mag-i-inject tayo ng voltage dyan sa ating mga LED bulb. So, dito papasok ang ating instrumento. Ang isa sa pinaka-instrumento na aking nabanggit na kailangan ng isang technician. Okay, doon sa isa nating vlog, no? Ano ba yung mga basic instrument? Kasama siya doon. Okay, so mahalaga po yan, no? Kasi ginagamit natin yan sa pag-repair ngayon ng LED TV, yung mga backlight. Okay, ganito rin sa mga ilaw. So, maraming pwedeng paggamitan. Okay, hindi lamang TV. Okay, so make sure lang po na naka-switch off yung power ng ating tester bago tayo conduct ng test or tanggalin natin yung solder cap, yung cap ng ating test probe. Natanggal ko niyan kaya hindi nyo na nakita. So meron kasi yung protection, yung safety cap para hindi siya mag-short. So let's proceed sa ating pagtetest, no? Hanapin natin yung polarity ng ating LED strip. So nakasulat naman yan katulad sa picture, okay? Bago nating i-testing, okay? So, positive to positive, negative to negative. So, makikita nyo, umiilaw siya. It means buo yung grupo ng LEDs na yon. Okay, buo yung strip na yun. Itong isa na to ang may problema. Okay, so yan yung nagkukos ng problem. Okay, so now, alam na natin kung saan tayo magpo-focus. Doon lang tayo magpo-focus. Okay, now, i-check din natin itong isa na to. Kung ito ayos din. Minsan kasi multiple yung damage eh. Okay, minsan nasa iba-ibang strip. Okay. So, yan. Okay siya. So, alam naman natin na kung nasaan na yung problem. Okay. So, doon tayo magpo-focus ng pagre-repair mamaya. So, check naman natin kung ilang voltahe yung kada strip. Okay. Ito. So, 16 volts per strip. Okay. So, ibig sabihin lang yan, 16 volts, apat na strip yan, i-multiply nyo lang is 64. So, yung output ng driver natin is 72 volts. So, may allowance pa siya. Okay? So, yan. Nakita mo 16.1 or 16 point. So, it means kung sa isang strip, 6 na voltahe, ang ating LED na papalit dyan is 2.7 volts, 2.6 volts, ganon, or 3 volts. Diretso 3 volts na kasi alam ko walang nabibili na 2.7. So, 3 volts na ang bili natin. Okay? Gaya nga ng nabanggit ko, o galingin natin i-switch off ang ating tester after use. Okay? To prevent na mag-touch yung dalawang test probe natin at mag-prevent ang pagkasira ng ating LED tester. Okay? So, sa mga nagtatanong, saan ba nakakabili niyan? Sa online, marami po niyan. Okay? So, magandang klaseng tool ito, instrumento. Okay? So, alisin na natin yung connection niya. So, ito mga strip na to is nakakonect to in series, no? Kaya siya kapag ka nagka-problema is yung kabila is napuputol na ating circuit, okay? Nag-o-open na yung circuit natin. So, kaya hindi siya umiilaw. So, alisin lang natin yung screw niya. Naka-screw kasi yan doon sa pinaka-casing ng ating ilaw. So, mabilis lang naman yan. So, para ma-check natin kung alin dyan yung may problem, okay? Sa 6 na yan, meron diyang problem at least 2 or 1. Okay? So, makikita naman natin yan gamit ang tester maya-maya lamang. Okay, so luckily, meron nga tayo, gaya nga na nabanggit ko, meron tayong spare ng pyesa nito. Okay? So, ayan, akin ang hawak siya ngayon. So, ayan, nakita nyo parehas siya ng model. Same pa rin ang model ng strip. Okay?
So, tinabi ko kasi yan, mahilig kasi ako magtatabi ng mga piyesa, no, na pwede nating maging donor in case na dumating ang sitwasyon ganito. Okay? Bibihira kasi yan, wala kayong mabibili niyan basta-basta sa online ng ganyang driver. Ayan, parehas na parehas, no? Okay. So, ito na yung ating papalitan. So, mag-visual check kayo. So, visually, nakikita ko na may problema to. Medyo iba na yung kulay, parang sunog na. Ayun. Oh, so, nasunog na siya, pati ilalim ng board. Okay, yung pinaka-LED ano natin, yung pinag-ihawakan ng LED is nasunog na. So, mukhang matindi ang nangyari dito, no? So, alisin natin yung mga diffuser, no? Yung mga bilog na yan, diffuser yung inaalis ko na to. Okay? Ang tawag dyan is diffuser. Kapag wala yan, sabog ang ilaw. Kumbaga, hindi malakas, hindi siya concentrated sa isang area. Okay, so kaya mahalaga yan. Okay? So, maraming nangyayari niya sa LED TV, no? Kapag ka nalaglag yan, dahil umiinit, minsan natatanggal, makita nyo na lang yung TV nyo. Bakit ganun may liwanag yung screen? Para may tuldok. Okay? So, ayan, inalis ko na, to make it short, yung ating video, inalis ko na yung defective. Susunog na talaga siya. Yan, kitang-kita nyo naman, obvious na. So, ang gagawin ko dito is, hindi ko siya kukuhanin yung mismong LED bulb, yung mismong LED dun sa ating donor board. Ang gagawin ko yung cutting method na tinatawag. Ikakat ko mismo yung bulb kasama na yung pinaka PCB niya. Okay? So, i-check natin yung donor board kung okay pa yung, ayan, naghanap tayo ng okay yung papalit natin. Okay? So, yan yung kukuhanin natin. So, ang gagawin ko dyan, hindi ko yan bubunutin, no? Hindi ko yan i-hot air. Kasi masisira lang yan. So, ang gagawin ko dyan, ikakating ko yan. So, na-check ko nga, napag-alaman ko na dalawa pala ang sira ng lamp, magkatabi siya, no? So, dalawa yung ating papalitan. So, luckily nga, meron tayong donor board. Okay, na kukuhanin natin. So, ayan, sira na yan, mahina na yan, okay. Papalitan na natin yon, mahina na yon. So, the rest, okay. So, bali na nakat ko na, naalis na natin yung dalawang defective, ayan. So, makita yung magkatabi siya. So, nag-cut na rin ako ng pamalit. So, hinanap ko lang yung polarity niya, then sinolder ko siya doon sa tapat nung mga faulty unit, faulty LEDs, okay? So, sinolder ko na lang siya para mas mabilis. Kasi nakita nyo naman yung LED na yan. Okay, napakaliliit niyan. Pag hinat-air mo yan, masusunog yan, madudurog. Okay, so para lang masave yung ating LED, yung donor LED, yes, kakating na lang natin. So, na-solder na natin. So, i-check na natin kung gagana na. Okay, ayan. Okay, gumana na. 16 volts na siya. So, pwede na nating i-testing yan. Okay? So, mabuti na lang may donor board tayo. Okay? So, yung cutting method, ginagawa yan kahit sa LED, TV. Okay? Although may nabibili naman ng mga pre-cut na, ang gagawin nyo na lang doon is ihinang nyo na lang yung mga kable. So, ganyan yung mga pre-cut, no? So, ang aalamin nyo na lang is yung tamang voltahe na ikakabit nyo. Okay? Para hindi tayo mag-back job. At saka kung minsan, pagkabit mo, maling voltahe na install mo, doon pa lang, nasusunog na agad. Okay, no? So, ikabit na natin yung ating mga connection doon sa ating LED driver para matesting na natin, no? So, ayan. So, ganyan yung pagka-structure niya. Positive, negative. So, kasi nga ho, series connection siya, no? So, parang battery yan, no? Hindi natin pwedeng gawing makakasalubungan yung ano natin dahil madi-discharge yun. Okay, series lang po. So, ayan, nakabit na natin yung LED driver. Testing na lang natin yan, okay? So, make sure na tama yung mga polarity. Dino-double check ko kasi yan habang bago nating i-check. So, gusto ko kasi 100% na tama yung ating ginawang wiring. Ayan, umilaw na siya. So, na-revive na natin itong ilaw na ito. I-check natin ngayon yung output ng LED driver. Na kompleto yung LED strip, gumagana lahat, no?
kung malapit siya dun sa specs na nakasulat na 72 volts. Okay, tingnan natin kung anong babasahin ng ating LED tester. Kung ilang volt. 75.2. Ayan, medyo gumagalaw-galaw siya. So, at least nasa range siya. Okay? So, 69, yeah. Malabo na yung mata ko. Hindi ko ganun nasisilaw ako doon sa ilaw ng liwanag. Okay. So, ayan. Sakto na siya. So, pwede na natin siyang itakip. Ibalik yung takip at ng ating ma-testing, makita kung anong itsura niya kapag ka may takip. Okay? So, ayan. Thank you very much for your support, no? For continued support. So, maraming salamat sa inyong lahat.